Magandang araw mga tropa, welcome sa ating channel. Sa video na ito ay tuturo natin ng wiring diagram. So request ito ng ating tropa, Kiko Garapats. Shoutout sa iyo tropa, para sa iyo itong video na ito at sa ating mga katropa. So nakita pala ito sa ating YouTube shorts. So gawa natin ito ng video ngayon. So umpisa natin, tara. So ang wiring diagram natin ngayon ay dual contact horn, stock horn and loud horn na may rapid horn. Ang wiring diagram na ito ay applicable lamang sa positive trigger ng busina. Yung positive yung lumalabas sa supply galing sa horn switch patungo sa ating busina. So ang wiring diagram nito ay base sa yung ni-request sa atin ng ating katropa. Nakita niya sa ating YouTube shorts. So dahil ni-request ng ating tropa, so gagawa natin ng video. So simulan natin sa switch ng ating mga busina. So since switch ito ay may dalawang paa lamang. So yan. So ito ay positive trigger. Ibig sabihin ng isang switch na ito ay nasa accessory wire. Ang accessory wire ay yung pagsusi mo na susuplayan. So ang kulay nito ay black wire kung naka-pattern sa Honda. So dalawang pa ito. Yung isa ay papunta sa busina natin. So pindot mo ay lumilipat ang supply dito sa isang wire na papunta naman dito sa ating stock horn. So may dalawang pa stock horn. So ang isang pa nito ay naka-negative. So since na positive yung ating trigger, so ibig sabihin nakaabang na yung negative sa ating busina. At ang kulang na lamang ay ang supply na positive na galing sa ating switch na galing sa accessory wire. So dyan sa isang paa. So yan yung stock horn natin, yung wiring diagram ng ating stock horn. At dahil may dual contact horn tayo, so kailangan natin ng halo switch at interrupt relay. So yan, dalawang busina at 4-pin relay. So itong interrupt relay ang kailangan natin sa ating rapid horn. Simulan natin ng relay para yung ating loud horn ay marekta natin sa battery. So ito ay rapid horn, no? Yung kanyang loud horn ay may rapid horn. So simulan natin sa halo switch. So sa halo switch ay may common NO, NC. At sa dalawang gilid na pin, ito ay trigger ng kanyang lead light. So ang common at ang NC, sila yung magka-contact kapag hindi naka-switch o hindi naka-pindot yung ating halo switch. So at ang NO naman at ang common ay sila yung may contact kapag inon mo yung switch natin, yung halo switch. Para malinya natin ating dual contact horn ay puputulin natin ang linya na galing sa switch papuntang busina. So yung papuntang busina lamang ating puputulin, no? So bali ikakat natin yung linya na yan, yung papunta sa ating busina na nanggaling sa switch. Ang purpose natin dito upang maging dalawa na ang ating linya. Dahil gagamit tayo ng halo switch. So
Kapag naputol na ay tatap natin ang isang linya na nanggaling sa switch papunta sa ating common ng hilo switch. So yan, bali siya ang magsisilbing main supply ng ating dual contact horn. Kasi siya yung galing na supply na positive na nanggaling sa ating accessory wire na nakaswitch sa ating horn switch. Diyan natin itap-tap sa common ng hilo switch. So pagkatapos isusunod natin ang NC ng hilo switch. So ang NC ay ating itatap doon sa kaputol ng galing sa switch papuntang busina. Yan ay ating itatap papunta sa busina. Ang NC ay papunta sa isang wire na papunta sa ating busina, sa ating stock horn. So dyan natin itatap yung ating NC. Kasi yan yung normally close. So kung hindi pa nakapindot, yung ating hilo switch, siya yung masusuplayan. So tutunog yung ating stock horn. So pagkatapos ng NC ay yung dalawang pin naman sa gilid ng ating hilo switch. So ito ay yung pin lamang ng trigger sa ating LED light sa ating hilo switch kasi may ilaw yan. So ang pin ito ay walang baliktaran. Pwede itong positive, pwede itong kabila na negative. O negative o body ground. So yan. So itong positive ay pwede nating ilagay sa accessory wire para pagsusi mo ay ma-supply na at ilaw yung light natin. Pero kung gusto mo na kada pindot mo ay sasabay siya sa ilaw, saka lang si ilaw pag nakapindot ay tap mo ito sa dito sa common o sa isang paa ng ating horn switch na papunta sa common. So bali isasama mo siya para pag pindot mo ay sasabay yung ilaw na hilo switch, sasabay siya sa pagbusina mo. So dyan mo itatap sa common. Kung kahit stock horn yung pinatunog mo ay ilaw pa din yung hilo switch, yung ilaw ng hilo switch kahit stock horn o maloud horn man ang ating patutunugin. At ang susunod natin na titap ay ang normally open. So dito natin siya itatap sa positive ng ating interrupt relay. So yan ang trabaho ng interrupt relay ay para lang paputol-putol yung supply para yung tunog ng ating loud horn ay maging rapid. At ang isa naman ang pin ay isang wire ay lalagay natin sa negative wire o sa negative ng ating battery o body ground. Pagkatapos ay sa pin na naman tayo sa relay pin 86. So ang pin 86 ay ating itatap dito sa positive na side ng interrupt relay. Pagkatapos ay negative side naman ng interrupt relay. So papunta ito sa pin 85 ng 4-pin relay. So dyan natin i-connect sa 85 ng 4-pin relay. At pagkatapos nga ay dito naman tayo sa pin number 30 ng relay. Ito ay papunta o rekta natin sa positive ng battery. Ang purpose ng relay ay upang marekta natin ang supply ng ating dual horn o loud horn papunta sa ating battery. So lagyan natin ito ng fuse bago natin ilagay ang positive terminal sa battery. So mga 10 ampere ay sapat na.
Pagkatapos dito naman tayo sa ating loud horn o sa ating dalawang busina. So kada busina may dalawang pin. So ang kada busina, yung isang pin nila ay ating i-connect. So ito ay ating sasamahin. So walang baliktaran yan kahit saan mo, basta tig-isa sila ng isang busina. Yung isang pin nila ilagay natin sa negative, rekta natin sa negative ng baterya para malakas ang tunog ng ating mga loud horn. Kasi pag i-body ground mo lang ay may possibility na hihina ang tunog ng ating loud horn kasi hihina, may part na mahina yung ground supply sa body ground. So, pagkatapos ay yung isa naman na pin ng bawat busina ay pagsasamahin natin. So bali yung titirang pin na tag-isa ay pagsasamahin natin at itatap natin sa number 87 ng 4-pin relay. So bali dyan natin i-connect. So bali yan yung positive side ng busina. So ganyan lang kasimple ang ating ginawang wiring sa ating dual contact horn, stock horn, loud horn, may rapid horn. At reminder lang, no, wag ditong gayahin sa mga naka negative trigger yung trigger ng busina kasi iba yung wiring ng positive trigger at negative trigger. Kadalasan ng positive trigger ay sa Honda at China Motors at yung iba yung tulad ng Yamaha, Suzuki, Kawasaki ay naka negative trigger sila na trigger sa busina. So bali itong ating ginawang wiring diagram ay naka positive trigger. So applicable lang ito sa mga naka positive trigger na busina. So yun lang, no. So naway na sundan nyo at kung pinanood nyo ito ay huwag nyo skip para masundan nyo kung paano ito natin kinonek o wiring. So ito, no, tingnan nyo lang o screenshot nyo para mapag-aralan o masundan. So alamin nyo ang bawat function ng ating ginagamit dito gaya ng hello switch, interrupt relay at ang 4-pin relay upang hindi tayo malito, no. Hanggang dito lang ang video natin, no. Maraming salamat sa panonood at ride safe.